Akala ko dati, sa factory lang ginagawa ang piyaya. Homemade piyaya. Pero kaya palang gawin sa bahay. Welcome sa second episode ng Famous Pinoy Pasalubong Series. 2 cups of all-purpose flour. Nilagyan ko na rin yan ng asin, then 1/2 cup of water. 2 tablespoon ng canola oil. I-save mo muna tong video na to para kapag ready ka nang magluto, madali mo na lang tong balikan. Napakasimple lang gawin ng dough ng piyaya. Yung texture niyan talaga yung isa sa nagpapasarap nito. Okay na tong dough, set aside muna natin for 30 minutes. Gawin muna natin yung kanyang filling. Gagamit tayo dito ng 1 cup ng muscovado sugar. Fine and darker yung itsura niya. 3/4 cups all-purpose flour. 1 tablespoon ng cooking oil. And 1/4 cup of water. And then, i-mix mo lang yan properly. After 30 minutes, okay na tong dough natin. Gusto ko nga palang i-shout out yung mga nag-request ng piyaya. Si Sky Brielle, Rayland C, Insil Ocangas, Friendly Sabile, Eliza Marcelo, at Susan Tabanay. Comment ka lang ng gusto mong pasalubong na lutuin ko at baka ma-feature ko rin yung request mo. At kung umabot ka naman sa part ng video na to, paki-comment naman mga ka-backyard kung saan bansa ka nakatira para nalalaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong video. I-divide ko lang sa 8 equal parts yung dough, tapos ilagay mo na yung filling sa loob. Isara mo lang yan katulad ng ginagawa ko dito. Tapos, lagyan mo na rin yan ng sesame seeds para sa extra aroma. And, i-flatten mo lang ng manipis. Hindi ko alam kung saan talaga nag-originate itong piyaya. Pero yung pinakamasarap na piyaya na natikman ko is from Bacolod. At eto para sa akin yung pinaka-exciting part ng paggawa ng piyaya, yung pag-grill nito. Gumamit ako dito ng cast iron para magkaroon siya ng lasa talaga na natural grill effect. Tignan nyo yung kulay, unti-unti, parang nakikita ko na yung mga pasalubong lang na binibili ko sa mga pasalubong center. Amoy pa lang parang bumalik na ako kaagad sa Bacolod. Ang sarap. Excited na talaga akong matikman tong bagong lutong piyaya kasi hindi pa ako nakatikim ng bagong luto. Kung gusto mong malaman yung exact measurement na ginamit ko dito, comment ka lang ng recipe para send ko sa'yo directly. And look at that, hindi ko akalain na kaya pala nating gumawa ng piyaya sa bahay. At sa puntong ito, luto na itong ating homemade na piyaya. Sobrang bango kung naaamoy nyo lang yung bagong luto. Tapos yung texture niya, parang piyaya talaga. Kung nagustuhan mo tong recipe na ginawa ko for today's video, paki-like, comment, and share mo na rin. And don't forget to follow for more cooking videos like this. Homemade piyaya. Ang sarap.